and digital marketing webinar. Thank you again for joining me and hopefully makatulong ako sa inyo sa journey nyo. Uh, Kahit papaano meron akong ma-contribute sa freelancing career nyo, sa digital marketing regardless kung ano ba kayo, freelancer ba o nag-iisip kayo mag-business. We're not gonna be very strict sa ating format. Actually, alam niyo na mga laging umaattend, no? Hindi tayo strict sa ating format kasi we want to be flexible and give way sa mga questions nyo. Okay, so let's start. By the way, may mga bagong mukha, no? Si Francis is isa doon. Bro, ano bang plano mo? You wanna do digital marketing? Sabi mo sa akin. Or meron ka ng business na iniisip, maybe you want to power that through digital marketing. So, I just wanna know, no, kasi lagi kong tinatanong din yung mga nandito sa webinar so that I can give you sound advice. Sige. Well, as of this moment, bro, I'm currently working as a sales manager sa isang private company, US based. Then okay naman income, malaki din naman. Pero when I started to discover yung media buyer, and naging interested ako doon. And then as I've searched, kasi ayoko naman din pumasok sa something na parang wala akong idea kung anong ginagawa ko. So I try to search some information, and I think yung parang pinaka-heavy percentage nun is nasa ano siya nasa digital marketing, nasa Facebook ads, yung strategies. So I really wanted to know more about it. Tapos parang when I browse sa YouTube, nakita ko nga, uy, classmate ko to ha. Nakita ko yung video mo doon. Kaya yeah, last night, I reached out, sabi ko kung nag-train ka ba or something, yun, sakto nga, meron ka mga webinar. So that's where I'm at right now. And I'm actually planning to really focus and kumbaga parang mag-transition from this position to the media buyer talaga full time. Pero I really need to step up the game, of course. Hindi naman masyadong bago sa akin yung mga Facebook ads. I have an idea on how to do it, pero hindi lang ako expert. I see. Yan. So kailangan ko talaga yung deep dive talaga. Yung tipong parang pagka nagkaroon ako ng client, yung tipong kaya kong i-drive mismo mag-isa. Oo. Yes. Yung manibela, parang ganun. So yun, I'm really looking for trainings right now. I'm even open for paying kung meron man. Pero magbabayad, yun talagang makakatulong naman. So and it's I think it's one good step. One good step na malaman ko to. Andyan ka, alas kakilala kita. Na alam ko, di ba lolokohin. Ayun. So yun. Salamat, bro. Thanks for the opportunity. Welcome and thank you for explaining. Love it. I love it. Kasi alam mo din yung ano eh. Alam yung kailangan mo. I suppose that comes with experience and wisdom na rin. Yung, I love yung sinabi mo na yung pag andyan si client, kaya mo nang i-drive yung manibela. Yun talaga yung goal ng media buyer. Actually, Jenny, yun yung difference pagka yung nakita nila, ang hinahanap is VA lang o general VA. Hindi naman sa ano. Sorry for the term hindi naman natin sa minamaliit yung mga VA. Diyan din ako nag-start, no? Pero kung kumpara kasi sa pag hinahanap nila is talagang media buyer. Iba yung, una-una, iba yung nakalagay sa titling dun sa freelance websites and iba rin yung rate. So yun yung sinasabi. Yung pagkaya mo nang i-drive yung manibela. Lagi kong sinasabing analogy, pagkaya mo nang i-build yung bahay or big portion ng bahay. Kasi under digital marketing, Francis, iba-iba rin ang categories eh. May mga subcategories pa. Sa media buying na lang, iba-iba rin. Pero ang pinaka-prominent is isa si Facebook ads, isa rin si Google ads. And then meron pang mga
iba. Like si TikTok ads, andyan din si LinkedIn ads. Okay? Sa under Google ads, marami rin. Andyan si YouTube ads, andyan si Display Network. So, pero yes, Facebook is a great start kasi marami ang naghahanap. Very in demand siya ngayon. And for the years to come, magiging in demand siya. So nasa ngayon 12 mahigit 12 years na ako sa industry. Okay naman, bro. Hindi naman ako nagutom. Yung pamilya ko nabubuhay naman dahil dito. And Nakabuhay ang naman ako. at ang kagandahan sa kanya, yung kung makapag-experience ka na kaya mong i-drive yung manibela, that means you can grow their business, Oo. 'di ba? Kasi directly impacted yung ROI ng mga businesses sa ginagawa natin. Kaya nga meron tinatawag na term na ROAS. Ang ibig sabihin nun is return on ad spend. So ROI siya. Pero directly makikita mo yan sa dashboard. Pagka conversion action mo is yung mga e-commerce websites, nandun yung mga presyo, nakikita yon kung ilan yung multiplier. Pag lead gen naman, like sa case ko, I specialize in leads. When you talk to the clients, matatanong mo kung kumusta yung naging closing rate ng mga leads, ilan yung na-close sila out of 10, and magkano yung average order value and lifetime value. Basically, ibig sabihin lang nun is pag nag-order yung mga iba't ibang customers, ilan yung nagiging average na order value. Tapos yung lifetime value, ang isang customer on average, kasi may mga repeat na di ba? May mga repeat purchases May mga repeat services May mga upsells and cross-sells. Ibig sabihin, pag kunyari, ang pagpasok ko sa McDonald's, ang gusto ko lang dapat is burger. Pero dahil yung mga dadaanan ko, may trick para makita ko, oy, may kiddie meal So sa aming anak, mapapabili ka. So, yung lifetime value, yung average order value, tumaas. So, yung lifetime value din, mas tataas. So, once alam mo yon pag kinakausap mo yung client, malalaman mo na, ay, okay, so roughly, ang ROAS ko pala sa kanila is mga 10x. So, that gives you also confidence na actually ma-apply mo sa kahit anong business. Kahit dito sa Philippines, so kung magkaroon ka ng side business, which I do encourage, no? Alam niyo yan, no? Pagka yung naging bread and butter nyo tong media buying, gawa din kayo ng side hustle. Kasi sobrang dami ng benefits dyan. Doon sa mga naka-attend na, do you remember yung diniscuss ko yan? Ano yung mga benefits niyan ng side hustle? Sige nga, kung meron nakakaalala. Para lang mapaisip kayo. Ako bro, I just want to share. May pili ko ba idea ko dun sa sabi mo Yan ba yung yung parang, if for example, if you have a business and then for you to be able to make your business boom, syempre usually ginagawa, may mga kayo advertisers. And then, ikaw yung business owner, what you do is you rent people or get people to sign a contract and pay them to market your business doon sa following nila. Kunyari, they have 7 million following, yung market nila yung business mo doon, and then yung parang pinaka ROI mo na lang doon is yung mga bibili sa'yo. The advantage of knowing this part ng media buying is ikaw mismo yung gumagawa ng na yun, yung part, kumbaga parang you don't need an endorser for you to be Yeah. able to upscale your business. Parang ganun. I don't know if that's true. If that's correct. Malapit sa katotohanan, I would say, so I like it kasi you're thinking,
I would say medyo ibang strategy pagka si influencer marketing. Kailangan pa rin siya as media buyers, okay? So, pero yes, you can stand alone na wala 'yon kasi kung alam mo yung platform, pero you will still need them. Bakit? Kasi one of the very in ngayon na strategy is leveraging yung creator generated content. Okay, also known as UGC years back, no? User generated content. Ah, pero ang mas tamang label sa kanya is creator generated content. Kasi you don't want to run ads dun sa user lang. Mas gusto mo yung creator. Ibig sabihin, may expertise na siya sa pag-create ng mga vlogs na that resonates with people. So ang gagawin mo, since bibilin mo yung or basically bibilin mo yung post sa mga vloggers, sa influencers, 'di ba? Tapos ira-run mo ng ads. If that makes sense. So pero yes, wala ka nang i-hire na ano, tama ka doon, Francis. Wala ka nang i-hire na media buying team. Or kukuha ka ng in-house kasi alam mo ikaw yung nakakaalam ng blueprint, tuturo mo. So mas mura din, cost effective para sa iyo. So to add to that, kung gusto mong ka rin yung freelancing as a media buyer o kung ano mang sangay ng digital marketing, siyempre you're continuously hunting for clients, eh, 'di ba? Pero at the same time, may times talaga na mawawalan ka ng client lalo pa pagka nagsisimula ka pa lang. Ah, let's say nando'n ka na sa naka-develop ka na ng expertise mo and then kumbaga nasa intermediate level ka na. So meron ng expertise, nakakabigay ka na ng resulta. Then why not give results sa sarili mo, sa business mo? That will be so advantageous pati sa freelancing career mo. Bakit? Kasi unang-una, big part of itong freelancing journey is client negotiation. So, ikaw, magaling ka na doon, Francis. Kasama yan sa pillar kung gusto mong rin itong freelancing kasi I would say piece of cake na sa yan. Konting update ka na lang ng knowledge mo sa objections nila. You're all set. Pero, imaginein mo kung isa lang yung client mo, isa lang yung source of income mo, as bigla siya nagpaalam for some reason. Kasi hindi naman ano yan hindi naman forever, walang forever sa sa freelancing unless talagang ang ganda na nung ano mo, nung nagagawa mo sa business. Di ka nila pakakawalan na. Okay, talaga ikaw na nagda-drive ng lahat. So, pero usually when you're starting, hindi pa ganoon hindi pa ganoon yung level mo So, nagpaalam sa'yo si client. Tapos, kumuha ka ngayon ng bagong client. Imaginein mo, no? Ang gusto mo na price, ang target mo, let's say, $15 per hour. Pero, nakipag-negotiate si client na ano lang tayo, $8. Wala kang power, wala kang leverage for negotiation masyado. Bakit? Kailangan na kailangan mo You need to pay the bills. Wala kang ibang side hustle na sarili mong business ang nire-recommend ko or another client na pwedeng dalawang client na part-time or isang full-time tapos isang part-time basta kung anong kaya mo i-commit. So if that makes sense, 'di ba? Kasi 'di ba? Kasi na-experience ko 'yan. First hand dati. Years ago. Na, oy, teka. Gusto ko yung gantong rate. Alam ko na ganito kasi yung rate Ito yung gusto ko Bakit? Yan yung nasa market Tapos kaya ko makapagsabayan na sa yung mga kahit mga puti na mga digital marketing. Kayang-kaya ko. Kasi yun nga, naka-experience na ako, ang ganda ng resulta sa mga clients. Pero hindi ko siya na-negotiate kasi nga kailangan ko na magbayad ng bills. So yung 'di ba, yung hindi mo mapakawalan yung client na yun pag nandiyan na. Bibigay ka dun sa gusto niya na rate, if that makes sense. So yun yung isa pang
direct impact niya dun sa negotiation mo as a freelancer. 'Di ba? Na ano ba? May sense ba yung sinasabi ko? Na-imagine nyo? So pag may side hustle ka, like ako kasi may iba kaming may e-com kami, I'm still building other side hustles, may multiple clients ako. Mawala man si isang client, hindi ako like super worried. Kasi alam ko na ano nag-prepare na ako doon eh. 'Di ba? So papalitan ko na lang yung slot niya. Ganun siya. May nagtaas ng kamay kanina. Si Ryan, Ayun nga, yung ano nga coach, nasabi niyo na po, yung about, nga pala sir, good morning pala. good morning. Sige na. Yun nga po, yung halimbawa, mawalan po kayo ng ano, client, biglang umalis, may sasalo. Yung, ayun po yung pagkakatanda ko nung nakaraan. Yon, tama. May pasalo. Exactly. Kasi realistically, lalo kung independent ka, ikaw lahat eh. Diba? So, I'm just teaching you yung practicality of having a side hustle. Tsaka kung nagagawa mo para sa iba, yun ang lagi ko sinasabi sa akin nun eh, nung nag-start na kami ng e-com business namin. Sabi ko, nagpapayaman ako ng kliyente, ba't di ko kayang gawin sa, ano ko, diba? Sa sarili ko. It gives you confidence din eh, pagka kaya mo nang i-drive eh. Nada-drive ko nga para sa kanila, yung car nila, but yung pag sa car ko, hindi ko kaya. Ganun siya. So, ayun. Hopefully, ma-imagine nyo, tsaka nagigets nyo, no? Kasi ang laki ng impact niyan sa karir nyo. So, yun. Okay. Mainit kagad ang discussion. Bro, question. Mm, Ikaw ba, ano yung parang pinaka-niche mo talaga ngayon na pinag-focus mo with your multiple clients? insurance. Insurance. I've Oh, been doing it for mga 9 years na or so. 8 or 9 years na sa insurance. insurance? Paano insurance, bro? Nagge-generate ako ng leads sa insurance, sa mga insurance brokers, firms, agents. Usually target ko mga independent, yung mga may direct contracts with carriers or yung under sa mga MGAs or IMOs. I don't know kung familiar kayo sa mga terms na yun. No? Sa US kasi may ganun eh. Yung merong isang managing isang tao o entity na contracted with multiple carriers. Tapos lahat na magiging under nila will get the same benefit. Tapos may yung iba may MLM na kasama doon sa kanilang structure. So yun ang ano ko. Yun ang bread and butter ko. Pero I just started my agency sa totoo lang. I've been doing this for a while pero I just started my agency this year lang actually. Late last year lang ako nag-decide. Nice. So yun, kumukuha na rin ako ng ibang clients. And even dito, nag-open na ako sa Philippines na pang Philippines din yung rate ko para sa iba-ibang businesses. Pero maganda yung question mo, Francis, kasi I highly recommend sa una mag-specialize ka muna tapos after mo mag-specialize sa isang kunyari Meta lang or Google Ads lang, mag-specialize ka sa niche. When I say niche, yung market. Like ako sa insurance, kung ikaw, kung pwede rin insurance, pwedeng, ang dami, sobrang dami ng industry. Sa e-commerce pa lang, iba-iba na yung industry. Iba-iba sila ng binibenta di ba? Oo. Sa service industry, napakadami rin sa US. May real estate, may mortgage, may plumbing, pest control. Di ba? Meron dito yung nagsa-siphon Di ba? Sino yun? Wala siya ngayon Pero sa US, meron din ganyan. So, and to be honest, yung mga nakalist sa mga freelancing websites, very, very small percentage yan ng available sa market.
Bear that in mind. Talagang I marami would- pa talaga. Sobrang dami. Baka 1% lang o below pa na sa 1% yan. Kasi hindi Correct. naman lahat. Oo. Kung kunyari ako real estate, di naman ako pupunta ng ng Upwork or OLJ or what. Hindi ko naman alam yan. Oo. So if you'll have a way excuse me. If you have a way of contacting me and promoting yourself sa akin, makikita ko yung value mo at 'di ba? Pwede kita i-consider. So yun ang kagandahan. Tapos isa pang kagandahan pag nag-specialize ka sa niche, sa market niche, hindi yung freelancing niche, magkaiba. You na-guess ba yung distinction ng dalawa? Excuse me muna. No, fully clear ako doon kasi merong freelancing niche. Kasi baka malito kayo Kasi laging ginagamit yung term niya. Ang freelancing niche kung ano sa ka nag-specialize. Ano ka ba? Meta, Google, SEO, SMM na yung organic, diba? Video editing, may ganyan Okay, freelancing niche yun. So let's not be loose with our definitions para mas maintindihan nyo. Meron yung market niche. Okay, ano ka? Media buyer ako, Meta. Anong niche ka nag-specialize? Anong market? Puro real estate lang yung kliyente ko. So gano'n, no? Ang Yung advantage pala, no na nag-specialize ka dun sa market is una-una, pag kumuha ka ng multiple clients, mas madali. Mas madaling mag-scale. Bakit mas madali? Naka-funnel na no? Yes, pare-pare sa lahat Oo, pare-parehas lang. Kung ano yung ginamit mo kay client number 1, konting tweak mo na lang, babaguhin mo yung pangalan, babaguhin mo yung, alam mo na, di ba? Pare-pares kasi lahat halos. Diba? Kung same, puro residential kunyari siya, or condo, iisa lang yung magiging strategy. Copy and paste. From client A to client B, C, etc. Puro copy and paste ang mangyayari. So, andali. Kasi alam mo na expert ka na doon You can talk their language and alam mo kung ano yung gumagana para sa kanila. Compared sa kunyari, sige, Kopya Factory ka. Parang yung kinikwento mo, Jenny, yung friend mo, di ba? Lahat, anything under the sun. Yes po, sir. Imagine mo, no, kung real estate yung una mong tinira, tapos dumating si Dental and facial din, sir. dental and facial, iba ang strategy niyan, iba ang Opo. funnel niyan. Mahirap, sir. 'Di ba? Kasi Oo. Doktor kasi magkaiba kasi yung may-ari nun para silang yung isa dental Singaporean na doktor, isa naman doktor din Australia. Mahirap, sir. Iba-iba, sir, kaya mas gusto ko media buyer lang talaga mag-focus. Ayun, 'di ba? So yung pala sinabi niya, isa dentist, yung isa doktor din, pero ang tanong anong klaseng doktor? Kasi kung let's say dentist yung isa, tapos itong doktor na to is sa surgery, sa plastic surgery, sa face, iba rin yun. Iba ang funnel nun. Na-imagine nyo, ibig sabihin, kailangan mong pag-aralan lahat muna din. That will take you time. Sa akin, sa years of experience ko, pag bago yung niche, that will take me a month or 2 at least. Sipin nyo, mabilis na yon guys. Mabilis na yon. Pero, kung pare-pares na yung niche, mati-take away sa akin yung learning phase na yon. Diba? Kasi alam ko na konti na lang yung pag-aaralan ko. Nagigets nyo? Ang daling mag-scale, ang daling magdagdag ng bagong clients. So, na-appreciate nyo ba na nagigets nyo ba? Yes, coach. Yes. Oh, yes, bro. Okay. So, Yung pala yung difference no, no? Ano pala siya? Kasi I come across a YouTuber din na nag-media buying. Parang she said media buying daw is not like a VA kasi VA kasi I was a VA before. Dapat na parang ano parang jack of all trades ka dapat Na dapat alam mo sa ganito, alam sa ganyan. Parang
when I applied dun sa isang naging client ko before, ang gusto lang niya ipagawa sa akin parang slight SMM, pero I came to parang it came to a point na kailangan ko pag-aralan yung Wix. So pinagawa niya ako ng ano bro, ng ang tawag doon, website. Right there then, as in talagang, alam mo yun, from scratch talaga, inaral ko yung Wix. Eh, okay naman, kasi previously, may mga, nandito sa experience sa, ano eh, sa video editing, tsaka sa, uh, ano yun, yung mga virtuals na pinapost sa Facebook. So, hindi bago sa akin yung part na yun. Pero, yung pag-create talaga ng website, hindi naman ako ano eh. Hindi naman ako IT graduate eh. Alam mo yun, so talagang napakalayo. So yun ang daw difference kasi kapag nag-VA ka, you have to be jack of all trades para maservan mo yung kliyente mo. Unlike kapag nasa media buying ka, you'll focus on a very specific, ano lang, yun yung niche nga na tinatawag. So, bro, sa akin, can I ask questions? Sorry, ang daldal ko. Yes. Of Dami course. ko gusto malaman eh. Sa kayo ba, anong mga in-demand, is real estate still in demand? Real estate? Yes, absolutely. Lahat ng mga industries na yan, it constitutes yung big chunk yan ng economy ng US eh. At ng ibang countries, real estate will always be there kahit anong Oo, no? country pa. Kahit nga dito eh. I tell you what, pagka nagkaroon ka ng expertise tapos naging real estate broker ka dito, Oo. hindi ka imposible kang magutom. Kasi ginawa ko rin yan, nagbenta ako sa SMDC eh. Talaga? Pandemic time. Oo, pero ano, media buyer lang ako. Ayokong sumasama sa yung tripping. May iba Oo. akong pinahati ko yung komisyon. Pero isipin nyo wala akong experience sa Philippine market, pero ang nabenta ko noon mga 35 to 40 million worth of condo Oh, in just ano lang 4 or 5 months, mga ganyan lang. So imagine niyo, 'di ba? laki din. Eh, pero hindi ko siya hindi ko siya tinuloy, hindi ko trip yung ano rin yung industry. Okay lang. Okay lang. Pero nag-commit na ako doon nung una. Kasi sabi ko, isipin mo kung broker ako, ang commission ko minimum 5%. So magkano yung 5% nung 30 o 40 million, magkano yun? Computing ko lang saglit. Kasi lagi kong ginaganyan 2 million din pala in 4 or 5 months, not bad, 'di ba? Oo naman. So nag-aral ako ng yung real estate management kasi required na siya Sa Lyceum online lang nakahalos 1 year ako. Pero later on na-realize ko kasi rin circumstance din yung anak ko lumabas na tas parating na yung yung may kambal akong parating Sabi ko, teka matatagalan ako dito. Focus na lang muna tayo sa e-com. So nag-e-com ako, okay din. So sabi ko to lang muna kasi kailangan na 'di ba? So my point is yun nga, kahit anong industry i-take on mo, halos, pag na-develop mo yung skill, kaya mo i-take on. Kahit anong sasakyan yan, pag na-drive mo na tong kay client 1, client 2 ng maayos, kaya mo i-drive din para sa'yo. That's my point. So, going back to your concern, Francis, ang tinatawag doon, sa napanood mo na YouTube, yun yung niche within the niche. Yung iba kasi hindi naintindihan niche within the niche. Sasabihin nila niche within the niche tapos ano yun, 'di ba? So yun yung kakasabi ko lang sa inyo. Yun yung niche within the niche. Na okay, niche mo sige. Freelancing niche kasi talaga yun. O Google Ads ako. Saang niche? Puro insurance lang. Okay? Bro, So ganun siya. if you're aspiring to be a media buyer, ano bang parang ikaw, based on your experience, ano ba ma-recommend mo na parang expertise na dapat unang matutunan ng isang media buyer? Okay, so one would be knowing your way through the platform.
yung dashboard. Kasi you need to be able to navigate Mm. para alam mo kung ano yung titignan mo doon. Oo. Alam mo kung paano ila-launch yung campaign from start to finish. And then pag na-launch mo na siya, ano yung mga titignan mo na metrics para masabi mo na, okay, working to. Oo. Okay, winner to. Pag sinabing winner, kasi may mga creative testing yan eh. Kaya hence, ang mga meta media buyers, especially nowadays, they are also known as creative strategists. Kasi other half of it is navigating your way through the Ads Manager and Meta Business Suite platform. The other half is knowing kung anong mga creatives yung mag-work. Kasi ikaw yung mag-strategize nun. It cannot work without the other. Pwedeng sobrang galing mo nga sa creative, hindi mo na maalam yung tamang settings, hindi mo alam kung ano yung diskarte mo sa campaign structure. May mga iba-iba yan na settings eh, ABO, di ba? May CBO, may mga audiences ka na gagamitin. Ano bang siset mo na audience? Magbaband ka ba? Ibig sabihin ng band. Broad audience, no targeting. Or gagamitin mo yung medyo old school na may mga filters ka na interest-based na targeting. So, hindi pwedeng alam mo lang yung creatives to get the most out of it. Hindi naman pwede rin alam mo lang yung your way around the platform. Tapos di mo alam yung creatives, di ba? Kasi sasablay din. So you need to know, understand both to get the most out of it. Another thing na kailangan mo, paano ka maghihingi ng access sa clients, lalo na pagka direkta ka na sa client. Pero kahit nasa freelance websites ka, paano gagawin mo? Ito yung ad account ng client natin. Ito yung Facebook business page niya. Paano ka makaka-access doon? Nang tama, yung iba kasi bibigay yung login eh. Mali yun kasi daming cases na yung pag di sila nag-work ng maayos, di ba? Eh kung delete ko yan, ilang milyon na nagastos mo dyan, tapos di-delete ko, di ba? May ganon. So, that's another thing na kailangan mong malaman. So, mga ganyang bagay. Oh, yan yung parang overview. Okay, syempre may mga nuances yan, marami. So, ayun, yun yung kailangan mong alamin. Actually, dami rin nagtuturo about dyan eh. Pero pag nagturo kasi, iba rin pag yung nakahawa ka na ng actual eh. Iba yung iba yung retention. Misa kasi nasa turo ganito, sabay pag sa actual. May iba siya. So, kahit yung mismong sa experience ko sa Google Ads, no. Yung ang dami niyang updates, 'di ba? Constant updates. So, may mga Google reps kasi na assign sa mga accounts, mga strategies. Magtuturo sila pag in-apply mo sablay. Kaya hindi ako nakikinig basta-basta sa mga ganyan eh. Pero in theory, tama naman sinabi nila. Yung nakalagay sa handbook eh. So pag binasa mo rin, ito yung sinabi niya. Pero sa actual, depende nga rin sa niche, depende sa strategy, hindi talaga nagwo-work. So may ganun din siyang factor eh. So it helps also to try mo rin mag-think outside of the box. Lalo pag kabisado mo na yung way around mo sa platform, okay ka na rin sa creative strategy, ano ka rin, mag-think out of the box ka rin na. Hindi lang fix na. Sinabi lang ganito, ito na yun. Hindi, makikita mo naman pag nag-run ka talaga eh. So that helps. That helps as well. Okay, Francis. Yes, brother. Thank you. Hopefully, welcome. Ryan, yes. Coach, ano po yung masasabi niyo ba yung idea o para daw mag-success sa freelancing, 10% skill, then 90% yung mindset. Tama po ba yun? O based on your experience? Hindi. Great question. Lagi kong tinuturo yan eh.
Siyempre, kailangan natin mindset with anything. Okay? Pero hindi pwedeng 10% lang yung skill mo. Pero maybe iba yung, hindi ko naiintindihan yung context nung nagsabi sa inyan. Can you tell me more about it? Pero kung the way it sounds sa akin, 10% lang ilalaan mo sa skill, 90% mindset. Parang di ka magkakaroon ng clients. Connect na. Di ba? In reality, di ba? Kasi, una nga sinasabi ko, yung ano yung 3 pillars, di ba? Para magkaroon ka ng striving na freelancing career, kailangan mo tong 3 pillars na to. Pag meron ka nito, hindi ka magugutom sa freelancing, di ba? Una-una, skill building. Number 1. Pangalawa, client negotiation. Magaling na si Francis dyan. Mas magaling pa si Francis kaysa sa akin. And then, yung pangatlo, alam mo kung saan ka kukuha ng clients. May source ka ng leads. Okay? Yung mindset, ito yung philosophy ko rin dyan. Alam mo, sa experience ko, walang taong tamad. Pag alam niya na may need na siya. Wala kang makikitang taong tamad. Yung makikita mo na dito, patamad-tamad, hindi niya kailangan magsipag. Yun lang yun. Pero once na may need siya, naging independent siya, tinanggal na yung allowance, di ba? Walang binibigay yung magulang, nagka-family siya, may anak kang magugutom. Tingin mo magtatamarin ka pa? Wala. So yung mindset, importante siya, syempre. Pero i-balance mo. Siguro sinasabi niya yung kasi sa mga discouraged. Kaya yun, baka iba yung context Diba? Baka yung grupo niya, medyo nawawala ng loob. Diba? Kaya yung sinabi yung pang motivation. Kasi pag, sa ganong instance, I suppose okay naman yun, 90. Kasi, hindi ka naman makaka-develop talaga. Diba? Hindi ka mag-start na mag-develop ng skill Pag your mind is not in the right place So, I wouldn't say na it's wrong depende nga sa context. Pero yung sa absolute reality and from my experience, may balance, i-balance mo. Okay, nasagot ko ba? Okay ka naman sa ano? Okay naman, coach, na ko, dapat balance 50-50. Oo, balance mo. I wouldn't give an exact figure pero sa lahat kasi dapat tayo Sa lahat ng ginagawa natin, dapat bigay natin Bigay natin yung best natin Okay, huwag tayong maging mediocre. Although nakaka-tempt na maging mediocre, maging tamad. Pero isipin nyo rin, no? Kung mediocre ka sa ginagawa mo, ibig sabihin hindi ka happy sa ginagawa mo. So maybe, media buying is not for you or being a digital marketer is not for you. Pag-isipan mo rin, baka, di ba? Kung di ka na nag-e-enjoy Kasi kung nag-e-enjoy ka, alam mo yung paggising mo sa umaga, looking forward ka. Minsan nga, before ka matulog sa gabi, parang, may excitement. Alam mo yun? Ako, pag gigising ako sa umaga, lalo pag may bago akong campaign na tinututukan, sa isip ko na yan. Minsan nga, magigising pa ako madaling araw, titignan ko pa sa phone. Kumusta yung stats? Kasi may app sa phone pang Meta tsaka Google. Makikita mo yung ads manager sa yung stats lang. Hindi ka rin mag-edit pero limited. Pero anyways, yung excitement mo ba, andun. Parang Mamba mentality. 'Di ba? So pag-isipan mo kung hindi ka motivated about it kasi baka hindi ka nag-enjoy din. Maybe may ibang industry na para sa'yo. Pero kung talagang gusto mo siya gawin, find ways para ma-enjoy mo siya. Iba kasi pag yung alam niyo 'yan, 'di ba? Yung nai-enjoy mo yung ginagawa mo, parang hindi ka nagwo-work, 'di ba? So, tapos kung meron man mahirap na mga instances, may mga boring stuff kasi kasama 'yan kahit anong gawin mo, kahit anong industry 'yan. May mga boring stuff talaga. Ba't ko babasahin 'yan? Updates na 'yan. Ang haba Ganyan. Kailangan Kailangan Kasi 'yan ang kailangan mo to stay up to date sa mga bago ni Meta kung anong o Google man, 'di ba?
O, ayun. May bagong pumasok si Arvin. Arvin. Hello, Arvin. Andiyan ka ba, Arvin? If I may ask, anong ginagawa mo? Kasi ngayon lang kita yata nakita eh. Para may context lang ako kung ano yung sasabihin ko na Hi, Coach. makakatulong sa'yo. Hello. Yeah. SEO tapos parang gustong matuto ng Google Ads. Okay. Gotcha. Yan ang ruta ko by the way Ano muna ako, SEO tapos nag-transition na ako sa Google Ads. Mas madali by the way kasi parehas na halos yan eh. Bili mo na lang yung traffic sa Google Ads. Oo nga po parang Ah, sabi ko nga parang yun parang di na rin ako lalayo doon sa SEO, yun na lang din yung yes, naralin. tama. So, okay, nice to have you here, Thank you, Coach. Arvin. Yes. Okay, Francis, yes, may tanong ka bro. Brother, to piggyback doon sa question ni Ryan, kasi 'di ba yung question niya is about mindset. So ibig sabihin, nandun ka sa phase pa lang na nag-umpisa ka. For a person like me that would like to start being a media buyer, ano sa tingin mo yung pwede mong may mabigay na advice sa akin on my first steps? Kasi yun, I'm lost pa ako eh. Kasi hindi ko alam kung saan ako mag-start, ano gagawin ko. Kumbaga wala akong idea sa Sige. ano bang suggest mo na unang-unang pwede kong gawin talaga for me to parang magkaroon lang ako ng grit, ng gaspang doon sa skin, kumbaga skin of the game. Sige bro. Okay, sige. Siguro I would say kailangan mo ng checklist or actionable steps. 'Di ba? Ang unang-una kong gagawin kung ako yung nandiyan sa posisyon mo is I will do a lot of studying. Magbabasa ako about sa dashboard, yung lahat ng mga jargons, yan, 'di ba? Kasi once na maintindihan mo yung mga jargons na sinasabi, ano ba yung mga jargons na yan? Yung typical, click-through rate, CPM, okay? Ano yung typical, yung mga typical na makikita natin sa dashboard. Meta Business Suite, ano ba yan? Ads Manager, mga audiences sa Ads Manager. So, in advance kung kaya mo magbasa na about it, para mas maintindihan mo, mas makakatulong yan para mas maintindihan mo yung next level. Kumbaga, ano yan sa foundation kung sa math, algebra yan. Para pag nag-calculus ka, nag-trigonometry ka, may foundation ka na mas matibay-tibay. Okay? Tapos as you go along, pag nag-aaral ka ng videos, kunyari, o nagbabasa ka pa ng ibang articles, kasi maririnig mo yan constantly, yung mga jargons na yan. So, ang mangyayari sa una, titignan mo, ano yun? Ano yung sinabi niya? CTR, ano yun? CPM, ano yun? Babalikan mo yan sa Google Diba? Pero pag nakabisado mo na, ang bilis na nung pasok ng learning sa'yo. So, mas maintindihan mo siya, mas ma-appreciate mo siya. Okay, tapos, pag okay ka na, tuloy lang ang everyday, lalo sa stage mo, everyday, kailangan meron kang nagiging improvement. Either may binabasa ka na bago or may pinanood ka na mga tutorials. For the longest time, ganyan ako. Kahit anong mangyari, kahit pagod ako. I would remember dati Kasi nung nag-start ako, may time pa na nagpa-practice pa ako ng engineering Dahil sa pakiusap lang sa akin. Pero after ko sa site, bro, I really take time na kahit sa phone lang may pag-aaralan ako talaga na hindi ko palalampasin yung araw. Hindi ko sasayangin yung araw. If that makes sense.
be 1% better every day. Kasi nag-i-stack up yun eh. Hindi mo papansin. Hindi mo papansin na after a few years, parang, oh wow, ang layo na pala nung naging skill level ko. Pero start with that, no? Pagka medyo kumpiyansa ka na, start ka na sa kung makakuha ka ng client. Either kakilala mo or what. Basta you can get your hands on sa actual. So you can start here local kasi mas madaling magbigay dito ng result actually. Kasi mas competitive kasi pagka nagkuha ka kaagad ng client sa US or Canada. Although pwede rin kung makakuha ka. Di ba? Mag-sign up ka sa mga freelance websites, OLJ, Upwork, apply ka. Freelancer.com, mag-apply ka. Pero ngayon kasi ang dami na, di ba? Ang dami natin naririnig na hirap makakuha ng client kasi nga wala ka namang portfolio. Kasi yun ang kailangan mong i-build. So that's why I encourage you, pag okay, matibay-tabay ka na, tingin mo, kaya mo na i-take on yung isang account dahil naaral mo na eh, yung theories. Theories, para sa school, di ba? Pag graduate ka, theory lang naman alam mo eh. Kahit may board exam pa yan eh. So, apply mo na yung theory sa account. Kahit dito lang muna. Kasi pagka nag-present ka niyan, ang mangyayari, no, nag-apply ka, no? 10 kayong pinagpipilian, for example, ng kausap mo. Tatanungin ka niyan eh. Kumusta? May experience ka na ba? Kung sino yung may experience, hence portfolio, napapakita niya doon, edi siya yung lutang. Most likely, siya yung i-hire. Saka syempre, kung magaling sa negotiation, which okay ka na doon, bro eh. Diba? I can tell. Eloquent ka magsalita eh, and nasa sales ka pa. Kamo. Diba? Oo nga. Basic lang. So, pag napakita mo yung portfolio, edi malaki talaga yung chance mo na ma-hire. Tapos, kung ako kasi merong debate dyan eh. Ba't ka pumapayag na mababa rate? Ba't ka pumapayag na libre pa? Kasi kung wala ka talagang makuha, if you wanna build experience, wala tayong karapatan mag-inarte. Tayo nga, 'di ba, nung nag-aaral, tayo pa nagbabayad sa school eh. Agree. 'Di ba? So iba kasi maarte, hindi nila naintindihan ibig sabihin yung client side. Kasi to be an even better na freelancer and negotiator, kailangan naintindihan mo yung client side eh. Hindi lang yung sayo eh. Na yung puro sayo lang value na makukuha mo. Kailangan give and take eh. It's all about exchange in value. Pag nakita ka niya na very valuable ka dahil nakita niya sa portfolio mo, saka sa pakikipag-usap sa'yo na communicate mo ng maayos yung value, diba? Iba yun. Iba yung dating nun sa kanya. So, don't hesitate pagka kung may kilala ka dyan na test pa, gabi mo, ako na muna, kahit libre ko, o ganito lang fee natin, ako nang bahala. Diba? Ang daming businesses dito, pare. Sabi ko sa'yo, ngayon nga, nagugulat ako dahil nag-start nga ako na, di ba, mag-open up dito sa Philippines. Sabi ko, iba na yung, nag-change yung landscape, di ko rin na-realize since COVID, continuously evolving. Sipin mo ang lalakas kumita rin ng mga local businesses dito. Bigyan kita example. Teka lang, JC Example, yung mga clinics, beauty clinics, lalakas kumita niyan. Yung mga sa mechanics, yung sa sasakyan, saka yung pang-camping niche, ang lalakas kumita niyan. Yung mga, di ba, uso yung camping ngayon yung roof rack, saka yung mga awning, yung tent na nilalagay sa taas, iba-ibang upgrades pang-camping. Pag nakakita ka na dito, pwede mong kontakin. Ako mag-aara ng ads para sa'yo. 'Di ba? So, yun ang kung may mare-recommend ako na, madami na yan. Madami na yung Francis na actionable steps Yes, Ryan.
Coach Carlo, makakatulong po ba kasi hindi pa ako nakahawak ng ano ng talagang actual campaign. Ang ginagawa ko ngayon through Sandbox, yung parang practice account. Katulad sa Google, nag-create ako ng mga doon, campaign. Pero syempre hindi ko po siya pwedeng i-live kasi wala naman budget. Then ganoon din sa Facebook. More on lang, create ako ng Facebook page, then try ko siyang i-connect sa ads. Parang maipakita ko lang na alam ko yung way kung paano siya yung flow. Pero hindi ko pa rin talaga siya mairan. So, ilalagay ko sa portfolio ko yon. Pero walang data kasi na dahil nga di nga po na i-live. Makakatulong din siya pero kung ikukumpara mo sa meron totoong account na tumakbo na mayroong positive na ROI, siyempre, di ba? Mas maganda 'yun. Kung kahit ikaw yung business owner, na nag-apply sa'yo si Media Buyer 1 versus Media Buyer 2, yun yung nakalagay sa portfolio mo, tapos kay Media Buyer 2, yung actual na business, mas may advantage yun si freelance number 2. Di ba? Pero okay siya. You will know your way around it, di ba? Sa ganung standpoint, siyempre. Pero try mo kumuha ng hanap ka ng client diyan sa kahit sa local area. Ang dami diyan na pwede, promise. Open mo lang yung mind mo. Make it a practice. I do this also na pag lumalabas ako, titignan ko yung iba-ibang mga yung sinasanaming tinitrain isip mo, yung mata mo. Nakita ko ito. May shop sila, yun nga sinabi ko naisip ko lang yan kasi nagpalagay ako ng roof rack nung isang araw. So sabi ko, lakas kasi ang daming dami nang nandoon na sasakyan Maaga pa Kasi tinanong ko siya, lakas niya ng camping bro. Yung may-ari. Sabi, oo, ang daming order, sabi. Lalo this year. Sabi ko talaga, pero nung mga previous, di ba, hindi pa ganyan kalakas. Hindi daw, this year daw talaga. Malakas na rin daw, pero grabe daw this year. And it makes sense kasi nga, ang daming influencer na nagka-camping. So inisip ko, isipin mo kung mga ganun, ang dami niyan di ba? Ang daming shops. Operan mo. Sige, kuha ka muna ng isa, makuha ka ng isa, may proven ka na track record, opera mo na lahat. Pakyawin ko na, ako nang bahala sa lahat ng ads nyo. 30,000 lang a month, babayad mo sa akin. Ito yung client A ko. Ito yung rate niya sa akin, 30,000 a month. Ang ad spend niya a month, 100,000. Ang balik sa kanya is 2 million. Di ba dating nun Di ba? Di ba dating nun? Lagi ko nga sinasabi, ginagamit ko sa negotiation yan, di ba? Ano yun? Sinasabi ko lagi, sa clients ko sa US and Canada, pag nag-invest ka sa akin ng 1 milyon, ang balik sa'yo, 10 milyon. In a nutshell, ganun yung kino-communicate ko. While, siyempre, ni-explain ko rin yung kailangan dun sa platform. Na pag nag-invest ka ng pera dyan, pasama yung bayad sa akin, ito yung babalik sa'yo dyan. Kaya ganito yung rate ko. So kung kaya mong mai-communicate yan, kayang i-communicate yan ng portfolio mo, mas malaking chance mo na ma-close si client. Di ba? Kasi yung una mong sinabi, Ryan, di ba? Alam ko lang, testing lang, sandbox lang. Hindi yun nako-communicate yung ganun Di ba? So, alam niya na yan. Di Francis yan. Yung value. You're selling the dream Di ba? Gusto nila mas kumita. Hindi mo ma-communicate. Portfolio pa lang. Kasi ang unang titignan dyan, portfolio mo meron kang pinagpipilian 10. Portfolio muna. Out of the 10, mag-shortlist yan. Ng siguro 3, 5. Hindi naman only time niya. Kung kumikita talaga yan, busy yan. Hindi na niya kakausapin lahat.
Mauubos oras niyan. Diba? Magso-shortlist yan based sa portfolio mo. O yung actually yung freelance websites pwedeng gamitin portfolio rin eh, 'di ba? May mga reviews doon, etc. So, pag shortlist niyan, yun lang yung kakausapin niya. So, yun din, isipin mo, 'di ba? So, kung ikaw, meron ka ng ayun, nagbigay na ako ng idea, baka mamaya pakyawin niyo yung mga ano mga yung mga shops na nag-a-upgrade ng camping. So, pero yun, isa lang yun sa mga, pero imagine mo, ang dami, di ba? Ang daming businesses. Ang daming businesses sa Philippines, lalo nung after pandemic na ano na nag-boom dahil yung iba nag-ads din talaga, ang lakas, di ba? Real estate is another industry din na talagang profitable. So, open nyo lang yung isip nyo, di ba? Pagka yung lumalabas kayo. So, try nyo na, ano, lagi kong ginagawa din yan, pag interesado ko, tinatanong ko eh. Kaya medyo, yung, ano mo, tsatsamihin mo muna, kumusta naman yung business, yung ganyan. Di ba? On average ba, ilan yung nagiging customer nyo? Ganyan. Kasi pag sila yung business owner, passionate sila dun eh, magsishare yan. Napo-fully book ba kayo ng ano, ng gantong season? Hindi, sasabihin na. Okay din, mga 80%. Pero pagka yung talagang peak season, sabihin nila, mga bare months na hanggang February na. Naka fully book na lagi, 1 month in advance. Yung mga ganyan, kasi pag ganun, makikita mo eh. Grabe, makukompute mo rin yung ano, magkano yung kinikita nila. On average, di ba? Kung fully book, wow, ang laki ng kita rin pala. So, ibig sabihin, kung ako yung magma-marketing para sa inyo, sa isang tao na hindi pa alam yun, di ba? Hindi pa alam yung kung paano yung strategy, paano yung marketing. Ibig sabihin, ganyan yung kikitain niya. And I am the one driving the wheel. So, makakapag-negotiate ka rin ng ano, bakit ganito yung rate ko? O bakit 30,000, 50,000, bakit 100,000? Kasi yan, no? Kaya kong i-take yung business mo from point A to point B. Okay, Ryan? Ano yung coach sabay? Facebook ads and Google, i-offer mo parehas yun or pipilit Kung yung kaya mo na eh. kung kaya? Ako, sabay kong ino-offer. Pero depende. Pero sa case nyo, start muna kayo sa isa. Do not take on yung more than you can chew. Konti-konti lang. Pero pagka nagkaroon ka na ng expertise sa isa, kagaya ni Arvin, meron ka ng cumulative knowledge and expertise Ang daling mag-transition, mas madali. Pero isa-isa lang. And pagka nag-strategy call ka rin sa client, actually, hindi mo ma-offer lahat ng sabay Depende sa case niya Para kang consultant, parang doktor, ganyan. Yung relatable sa lahat na analogy. Pakikinggan mo muna siya Ano yung sakit niya 'Di ba? Te-test mo muna. May mga lab test and etc. Hindi naman pwedeng pag unang tingin mo, binebenta mo, 'di ba? O ano na tayo, cancer treatment na tayo kagad. Hindi ganoon, pakikinggan mo rin siya. So kung kahit kabisado mo na yung Meta at saka Google Ads, pakikinggan mo pa rin siya, hindi mo naman pwedeng, sige. Di na tayo, Meta tayo at saka Google Ads. Diba? Para kang hindi expert nun, 'di ba? Para kang hindi specialista pag ganun. Naiintindihan mo? Ano siya, kaya nga value, pakikinggan mo siya. Saka yun yung niche within the niche na sinasabi ko. Kasi kung alam mo yun, kabisado mo yun, you can talk their language. Na, okay, sige, example real estate ka. Anong mga binibenta mo? Ano ko, mas sa mga warehouse ako, industrial at commercial. Tapos sa experience mo, mas magandang gamitin yung Google Ads dyan. Kasi na-try ko na yan. Mas okay yung ROI, una-una sa Google Ads, kumpara sa Meta Ads. So, hindi muna tayo magme-Meta Ads. Alam ko gusto mo mag-Meta Ads. Nakikita mo kasi na maganda, di ba? Nakikita mo sa YouTube o kung saan man, okay siya. Pero may recommendation to you, Google Ads muna tayo.
so that you can make the most out of your ad spend. Tapos, pagka na-exhaust mo na yan, saka tayo magdagdag ng meta ads. Bakit? Kasi yung ROAS mo sa Google Ads, 8 times 8. I'm just making up figures Tapos yung ROAS mo sa Meta Ads, sa experience ko, 3 lang. Nagigets mo, Rai? Para tayong in a sense, parang portfolio manager. Alam niyo yung mga portfolio manager, yung sa mga bangko may ganyan eh. Diba? Saan ko i-invest yung pera ko? I-explain nila sa'yo. Parang ganun. Okay. May isa pa nagtatanong. Si JC ba? Ikaw ba yung JC? Yes, Coach. Coach, may Okay. isang problem lang regarding sa e-commerce. Siguro baka masagot mo to. Kasi nabasa ko sa school trainee ko, sabi ko, itan po kaya ka, Coach, kung may ganito na siyang experience. Para may idea na rin ako. Okay lang ba, Coach? Sige, go. This is the real, teka. Sabi niya dito, teka lang, hanapin ko yung message niya. Kasi regarding to sa e-commerce, sabi ko, alam mo si Coach may experience to say. Sabi niya, hi, good morning. Baka may idea po kayo na suspend yung merchant center account ni client. Because may mga service pala siya sa website niya na training session. So, tinanong niya, should I create na lang Shopify po? Or so I can link this account to the merchant center. Yon. Tapos WooCommerce po yung ginagamit po nila. Kaya hindi ko marinig sa merchant center. Yung mga product training na sa session kasi naka-automatic connect siya sa website. Yun po yung problem. Sabi ko, I think okay hindi ko Yeah. kabisado yung yung policies niya. Mm. May policy na violate sila. Okay. It sounds to me So, hindi baka, kasi product yung nakalagay dapat sa merchant center, hindi yung parang may session, training. may session, di ba? Parang coaching. Opo. So Yun I nga yung suppose tinatanong mo. Sige. Kung if yung ever naka-expect. nakatamang sagot diyan, basahin nila yung policy ng maigi para makapag-comply sila. Kasi kahit anong gamitin mo platform, Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace, BigCommerce, kahit ano pang e-commerce platform gamitin mo, kung nagbabayad ka ng policy, ganun pa rin. So, no way sila yung magbabasa ng policy to make sure that they comply. Pero usually naman pag nagka-violation, sinasabi na sa'yo kung ano na violate mo. So no need na no need na manghula Andun na. Google mo na lang actually. Okay. Sabi ko baka may experience. Usually, ang dami kasi nga, pag binabasa ko, madami pala siyang need na hindi po pwedeng ipasok sa sa Google. Dami. Oo, Dami, kasi oo. katulad nung yung sa, di ba sa mga Nike, bawal yung yung kinopia mo lang. Sabi ko, tayo mo, makikita mo oo. na. Di ba, yung mga bagay, sila talagang, sabi ko nga sa iba, bago ka pumasok, kaya pala minsan kasi hindi na naging maraming problema sa e-commerce, nahihirapan. Kasi napansin ko, parang hindi ko alam kung alam nila ang rules. Parang sa FB, alam mo ba ang rules nila? So dapat makikita mo yung so importante talaga alam mo talaga ang rules ng FB. Kasi maraming nababiolate na hindi naman dapat. Absolutely. Kasama yung sa expertise na ino-offer natin. So dapat pala magbasa din unang-una. Oo. Importante din pala. Sabi, okay. Yes. No. So, yun. Compare ko yung pagkakaiba nila ni Facebook. Pero actually, mahirap talaga si Google. Actually, yes. Pagdating sa napapansin ko, kasi hiwalay-hiwalay siya sa mga platform. Pero okay siya, mas na-challenge ako. Si Meta, mas gusto ko si Google. So, soon, baka mag-open na ako ng sarili kong business. So, hindi ko pa alam kung magagamit ko si Google for the first time merchants. Pag kaya ko na siyang gamitin, doon ako papasok kay merchant. Baka may tatanong ako, doon ko na lang tatanong sa inyo. Coach, sure, naka-experience na bang gamitin kayo si Wix? Maganda daw si Wix based sa coach ko. Mas maganda sa kay Wix. Yung Wix ba? Wix? Yung na CMS? platform. Okay din naman. Subjective yan. It's a matter of preference. Mas maganda siya kaysa kay Shopify. Tinanong ko rin,
Tinanong ko din sa mga nakaka-experience na. Sabi ko, Depende. Kasi kung Mm. tatanungin mo, yun ang favorite nila, natural, yun ang sasabihin nila. Mm, Ako, kung tatanungin mo ako, favorite ko si WordPress, Shopify. WooCommerce. WooCommerce. Hindi Shopify. Kasi andun, may expertise na ako sa WordPress eh. Sige. Doon na lang pala. Sige, tatanungin So, ko na. subukan mo for yourself. Yun ang ibig sabihin. Sige. And you Sige, decide. sige. Sasabihin nila ganito, ganyan, pero test out for yourself. Okay. Nacha-challenge sa e-commerce eh. Alam ko ito yung medyo may scenario merchants. Ang hirap talaga niya kasi na-actual ko na siya nakita. Sabi ko, hindi talaga biro. Oo. Saka yung may approval pa yan. Hindi basta Yes. ng merchant. Okay. Sige lang. Sige, Thank Okay. you, Coach. You're welcome. You're welcome. So, ayun. Halos isang oras na pala mahigit ang lumipas. So, we have mga 15 minutes pa, no? Hopefully, you find this conversation valuable. Sana nakakatulong ako sa inyo, no? At least, di ba, ma-open up ko yung mind nyo, magkaroon kayo ng actionable steps din, di ba, to jumpstart your career. So, kumusta ba so far? Okay naman yung mga napupulot nyo sa akin. Sana. Okay, Coach. Okay po. And yes, JC? Meron ding tinuro ang isang coach ko, pero medyo pang-professional na siya. As in, ang ganda nung, pagka naipakita ko sa inyo yung pagkaka-align, napaka-professional. Ang dating kapag negotiation na, sabi ko, ito yung maganda na tinuturo ni coach nga, yung tinuturo. As in, kahit bago, ma-amaze dito yung client. As in, napaka-professional. Dating, kasi nakaano na siya, organized na sa Notion. Kasi napag-aralan ko yung Notion. Sabi ko, ang ganda. So, kapag ito pala ibibigay mo kay client, ewan ko lang kung maano pa siya. Ang ganda. Ang ganda po yung tinuro nyo kasi may apply ko doon. So, sabi ko, ito pala yung kulang. That's good. Apply mo sa'yo. Ang ganda For siya. sure. Psychological. Sige lang. Yun naman ang approach din eh. Pero hindi mo, may mga bagay na hindi mo i-apply basta-basta. Ka-qualify mo muna sa lagi. If I may add, siguro alam na to din ni Francis. Kasi may iba naman, hindi naman nila kailangan, tapos magpi-pitch deck ka na kagad. Usually, coach, may mga tanong naman siya doon. May mga tanong doon. So, ikaw yung titingnan mo yung tanong na naka-ready doon. Kung aakma yung sa kanya. Pero actually, lahat prepared yun. Yes po. Maganda siya talaga. Sabi ko, ito yung kulang sa mga nagpi-freelance. Hindi nila ang tawag doon, coach, yung tinatawag mo, yung paano mo sila ika-qualified as a client. Di ba yun naman po yung tama? Sabi ko, ito yung tinuturo ni coach. Ayun yan, yung qualifying questions, di ba? Yes po. Actually, sabi ko, ito yung tinuro na ni coach. So, since he is 20 years old, pero ang skills niya is mga 15, sabi ko, natutuwa ako sa dalawang to kay Coach Carlos sa inyo. So, yun yung maganda kong napulot. So, i-apply ko pa doon sa Discovery. Since I was able to stand my brand muna, tulad nga po ng sinabi nyo is, you need to stand your brand. Build my brand pala. So, yun, meron na po ako naisip. So, since parang hindi pa ako nagpa-plan mag-freelance, although may group na ako, pero gusto ko ako muna. Para alam ko kung paano ko susolusyon yung problem ni clients once na magkaroon na ako ng sarili ko. Kasi mas makukuha ko yung portfolio ko doon at mas nakikita ko kung ano yung pwedeng i-improve kay client. Although sabihin natin mag-iiba yung niche, pero mai-apply ko yung pwedeng maitulong sa kanila. Yun lang po kasi yung mahirap doon, lalo na kapag hindi mo talaga niche. Hindi talaga lahat ng niche may enjoy mo. Kahit ako, sabi ko, hindi lahat talaga ng niche may enjoy ko eh. So nasa food industry talaga yung gusto ko. Isa yun sa pinakagusto. Basta part ng food industry. At the other, yun ang hindi ko makasabi. Pero I enjoy a lot of people na mahilig sa pagkain. Napansin ko na kasi, ako hindi ako enjoy sa ibang industrial niche.
Diba? Pag, yun medyo magiging challenging coach sa pag-o-offer kay client. Pwede ka rin ba coach tumanggap ng ganun kahit hindi siya talaga yung ano mo? Medyo ibibigay mo na lang siya sa iba. Lalo na kapag gano'n na yung medyo hindi ka familiar, lalo na sa medical. Maselan kasi ang medical eh. So may mga terms doon na kailangan aralin mo, tama po. Kaya nga, minsan pag kumukuha sila ng virtual, kailangan may background ko na medical. Sabi ko, mahirap. Binabasa. Depende. Mm. Sa mga medical VA, syempre kailangan may background ka na medical. Pero kung digital marketing, hindi naman sila humihingi ng ano ka pa? Digital marketing graduate. Wala namang ganun school dito eh. Mm. So, qualify mo lagi. Ano ba yung na-applyan ko? Tapos ano ba yung expertise ko? Syempre kung Food. wala namang, kung food, nung huli, di ba, real estate, kamo ang focus mo. Meron na. Hindi naman nire-require niya na, license broker ka na kagad. Hindi naman di ba? So, qualify mo lagi. Tsaka focus is very important. Pero, having said that, okay pa rin na you test it out to see for yourself. Kasi kung na-test mo, kasi nung huli, yung usapan natin, nakafocus ka sa real estate. Ngayon, Yes, sir. sa'yo, mas na-enjoy mo yung food. So, it means na tinest mo, tapos nakita mo, mas okay yung food. So, mas gusto ko to eh. No? Diba? So, yun din. If ever, sir, coach, na kung may client, coach, ito nga tanong ko. Saan ba kayo tumitingin sa, di ba katulad yung may agency na kayo? Nakanans na po ba kayo na ang tinitingnan nyo rin is yung laki ng followers ng mga client nyo? Since kayo po ay, expertise na eh. Sa local kung naka-experience na rin kayo ng mga, sa followers na rin kayo tumitingin gano'n. Depende. Ano bang gusto mong gawin kay client? Ano bang gusto niyang gawin mo para sa kanya? Bigyan mo ako ng context. So hindi loose yung sagot ko sa'yo. Bigyan mo ako ng context. Anong gusto mo mong gawin? Yung ibig sabihin, coach, kapag may asset na, mas madali na siyang ma-exit mo kasi meron na siyang result. Meron na siyang naipundar. Anong klase? Anong klaseng resulta ang gusto mong mangyari? Bigyan mo ako ng concrete. Anong niche yan? Katulad nun sa pagkain, coach, di ba? Medyo malawak na yung kanyang naging followers, marami na rin umu-order. Kumbaga parang in transition, parang magkaroon na rin siya ng as in mismong pinaka-online, hindi lang store, maging physical. Yung parang, at least lumalaki na kasi hindi lang sa industry ng online. Kumbaga, mas lumaki pa yung sales niya. Since halimbawa, kung ang sales niya sa isang buwan is kaya niya maka 1 million, mas kaya pa mag-double, paano ba, yung parang palakihin lang yung sales niya, more on, hindi lang siya nag-i-extend na lang siya sa pinaka ganung sales ng total sales na lagi niyang mag-e-expand pa, papalakihin mo pa. Kumbaga meron na talaga siyang asset. So, tama ba? Tinitignan mo yung followers niya? Parang gano'n. Sabi ko, Baka, para madagdagan pa yung yung kanyang income, and then yung followers niya, mas lumawak pa yung kanyang industry na makilala siya. Parang mas makilala pa siya. I would say, kung nakakausap mo, tanongin mo ng diretso. Although followers is indicator na maaaring kumikita siya. Pero kung nakakausap mo na siya, tanongin mo na diretso. Kumusta ang monthly sales natin? Ganun na kagad. Opo. Pero kung ang context mo is gusto mong tignan yung social media followings ng potential client kasi mag-a-apply ka, yes, that can be an indicator. Yes, okay. Na maganda yung kinikita niya. So, hindi ko alam kasi kung what really are you trying to get sa tanong mo Medyo loose kasi yung okay. Pero nag-guess mo kaya binibigyan ko na lang na ng interpretation ko. If that makes sense. Yes. Kasi so yun, kung yun nga, diretsuhin mo ng tanong kung kilala mo. Kakilala mo ba? What are you trying to do exactly? Para mabigyan kita ng specific
Ang try to do siguro ko, ang pinopoint ko lang kasi noon, coach, ano pa yung need na pwedeng improve sa kanya para mas lumaki pa yung bilang followers din niya and din yung sales niya hindi bumaba, tumaas pa. Yung habang tumatagal, tumataas yung sales niya, hindi nababago yung takbo nung. Although kasi mahirap kasi 'di ba seasonal, sabihin na may maintain Siguro pa rin mali yung niya. tinitignan mo at tinatry mo na i-interpret. Kasi iba yung followers eh. Although, siyempre, meron siyang relation doon. Pero yun nga, you're looking at the wrong data. Okay. Hindi mo pwedeng inputan ng wrong data tapos you will expect na dodoble yung sales niya. Okay. Tanongin mo siya kung ano yung marketing channels niya. Diretso na. Okay. Nag-ads ako. Nagla-live ako. Nag-marketplace pa ako. Tapos, you start there and then suggest ka ng kung wala pa silang attribution, maglagay sila ng attribution in place. When I say attribution, okay, out of meta ads na ginagawa nyo, ilan ba yung nako-close nyo? Magkano yung bumabalik sa inyo? Out of the customers na nakukuha nyo sa lahat, basically. Di ba, yung iba, may survey yan. Saan nyo kami nakilala? Sa YouTube, sa Facebook, sa marketplace, etc. Yun yung sinasabi ko, attribution. So, yun ang, yun ang titignan mong data, hindi yung followings. Kasi malayo yung followings. Although, okay, maraming followers, di ba? Marami nakakita. Pero yung direct channels na kunin mo. Kasi, if that makes sense, base sa, sa tanong mo, yun na. Kasi kung sa attribution nila, pinakamalaki pala tayo na balik is from meta ads. Mag-double down tayo doon. Kasi gusto mong dumoble yung sales. O tumaas yung sales, di ba? Base sa'yo. Tama, JC? Yes po. O di sa analysis mo at base sa data, yun ang sinasabi ng data, double down tayo sa Facebook ads. Kung ang ad spend mo previously 100,000 naman, doblehin mo. O vice versa, kung sa paldo siya sa live. O ilan ang live nila every month. Example, nakakasampung live kami. O doblehin nyo. Gawin nyo pang 30, araw-araw tayo. Hire tayo ng mas maraming tao. Double down tayo sa what's working. Okay, kasi yon directly translated dun sa ROI. Pag likes lang, hindi yung directly translated. Yes. If that makes sense. So do not wag mong tignan yung yung data point na yun. Doon ka sa hopefully am I still making sense? Nagigets mo ba, JC? Yes. Okay. Usually, coach, dito sa local, kasi based din dito sa naging coach, marami siya nakukuha ditong pepera. Kasi sabi ko nga, sabihin, hindi rin alam ng mga kapwa Pilipino ko na meron din talagang matsatsambahan kang may pera din at saka maayos kausap na client dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, talagang hindi lang foreign. Sabi nga, not all foreign okay sa pagbabayad. Meron din ng Pilipino goods. Makakita meron. Marami naman din talaga may pera dito. Kaya mas local, okay din ako. Why not? If it helps you pay the bills, yes. okay yan. Wala, mag-iinarte pa ba tayo? Kung nandiyan na si local. Marami nga dito, coach Oo, napansin ko din. Kahit si coach nga din. Lalo. Ngayon, marami na. Ako, ngayon ko lang na-realize. Dati, marami nang gusto maka-work sa akin, pero medyo ako lang din maarte. Usually yung binayad nga sa kanya nung sa coach ko dati, 200K na bayad. Pilipino na yun, Sabi niya sa US hindi ako minsan may pero may mga local talaga. Meron talaga, maraming mayaman din dito Oo nga po yun din naman ang sabi ko, hindi rin dapat laging sa labas lang, dapat kapwa Pilipino mo rin. Saka kung ang kaya mong ibigay is, yun nga yung i-offer mo na ganito balik sa kanila 1 million pag nagpasok ka ng 100,000. Wala naman tatanggi doon di ba? Yes po. Ikaw, bigyan kita ng 10 million pag binigyan mo ako ng 1 million.
Tatanggi ka pa? Ganun lang yun eh, di ba? In a nutshell. Di ba? Valuable Ang po tanong, yung kung kaya mo tinulong. bang gawing 10 milyon yung 1 milyon niya? Yun. Yun. Kaya tayo nagbibuild ng expertise sa media buyer. Mhm. Kasi only the experts know. Usually marami namang local na hindi naman talaga alam talaga yung totoong takbo ng marketing niya. Masasabi mong business owner ka pero lahat hindi mo alam. Marami ka pa rin hindi alam. So they need. Kasi based na yun sa experience ko, di ba sa corporation, sabi ko marami din talagang kulang din. With anything, there are levels to it. Sabi nga. Yes po. Kaya sabi ko, malaki talaga matutulong digital. Since marami po talaga sa local na unang Absolutely. Okay, thank you JC for your Yes po. question. Let's give way din sa iba, no? Siguro last 2 questions tayo, OT tayo ng konti para dun sa mga hindi pa nakakapagtanong. Meron pa ba? Kenzie, QT, si QT. Jenny Sir, QT. ask ko lang po, if bago ka sa, nag-accept po ba kayo sir ng intern para magkaroon ng experience at mas lalong maging familiar kami lalo sa media Hindi right buyer? now eh. Meron na akong mga tinitrain. Pero why not, 'di ba? Pagka nag-open up, why not? If you guys are open, 'di ba? O nga no, good na 'yan ah. Good question ha. Sige. Kasi Oo 'di nga, ba no? sir, So, syempre gusto namin matuto at maging intern na rin sa alam namin expert na. sige. Oo nga. Lalo Oo, sir, why not? Why not? Sige. I'll definitely kasi I'll 'di ba proceed. sir, sabi mo nga po, yung current na parang magiging work ko is sa casino media buyer. Ayoko talaga na sa casino na. Kasi sir, matagal na ako sa casino eh. Gusto ko mag-transition sa something na soon pwede ko siyang maging business. Diba? Na at ayoko casino yung stayan ko. Pero dahil ito yung open, lahat na nag-o-open sa akin for mga yan, sa kaibigan ko, real estate, ganon. Dental. Nakikita ko talaga na Sige. parang makikita ako sa media buyer kasi kung ba naman pumasok ako na secretary ng EA, at least naging familiar ako kahit hindi man ako magaling kagaya niya, naging familiar ako pero mas nakita ko na yung hindi niya kaya, yun yung inaaral ko, yun yung media buyer. Hindi pa niya kaya, sorry. Hindi pa niya kaya. Actually, wala siyang time aralin. Ako matagal na ako nanonood sa ulit-ulit habang duty ako na work from nanonood talaga ako. Tapos yun, sir. Actually, meron akong friend, meron silang business, mga industrial equipment. Tapos, siyempre, sobrang eager ako magkaroon ng experience mag-run ng pero nung nakita ko yung, dahil nga na ako, assistant ako ng friend ko, nakita ko yung page nila, hindi pa talaga siya maganda, lang mga graphics nila doon, video, gano'n. So, inoferan ko sila ng mga, gumagawa ko ng mga video, mga reels, gano'n, carousel, ganyan. Nagustuhan naman nila hanggang sa ngayon, pinapahandle niya yung account nila sa akin. Pero yung pag-run ng Facebook, soon pa, sabi ko ang suggest ko kasi wag munang i-run kasi mag-engage muna ng organic kasi parang mababa pa yung nila, yung mga likes nila. Pero meron na kasi silang mga umorder talaga na malakas na kasi meron silang yung father niya engineer. So madami ng connection pero yung Facebook nila hindi pa siya ganoon kalakas. Tapos doon yun sir, binigyan nila ako ng chance na yung Facebook nila gamitin. Yun. Tapos kapag may approve na, may budget na para mag-run, if kumita, may commission ako. Pero yung payment as media buyer, wala pa kasi ako yung ako yung nagbenta ng sarili ko na gano'n. Tapos yung binigyan lang nila ako ng opportunity na pumayag sila na gano'n kasi nakita nila yung mga ginagawa kong design, video, gano'n. Kaya yun sir, if ever na mag-open ka ng intern, baka po pwedeng Why not? I mag-isama. cannot make any promises pero syempre I will try my best kung ganito naisip ko no. Kung kukuha ako ng mas maraming clients locally,
Pwede ko kayong bigyan ng, I would say, rotation. Tapos pwede rin natin gawing case studies pag in-open up ko na yung course and coaching ko. 'Di ba? Kasi iba nga yung actual na ganun, Yes, no? please. Pero I cannot make any promises, pero I'll see what I can do. Okay, also to add to it, may sinabi ka ba sa client? Mm. Actually, ang thinking ko doon, i-run ko na kagad yung ads eh. Pero naiintindihan ko naman sa part mo, baka hindi ka pa masyado kumpiyansa. Ano sir, malakas na yung loob ko eh, Iran. Kaso ano Ayun. lang, for approval pa nung father, family business kasi siya. Kasi hindi pa, yun nga eh. For approval pa kasi, Kasi yung budget sir, di ba? budget, saka Mm. hindi nila alam pa yan eh. Mm-mm. Kaya nga, kung may communicate mo na, Meron silang marketing pero hindi marunong mag-run ng karamihan, I'm telling naman. you guys, teka, give me a minute si CR na ako. Sige pa. Sorry. Okay, I'm back. Karamihan ng mga nagma-marketing dito, yung napapansin ko marketing, hindi naman nila kabisado eh. Kasi employee lang din yung iba, tapos nood lang din ng tutorial, pero wala pa talaga actual expertise. Yung iba nga, established na company na, tapos boost post pa yung ginagamit. Agree ako dyan po. 'Di ba? So, na-observe ko yan. So, doon nga papasok, like ito, bigyan kita ng example yung isang tinikon ko na client dito, nakita ko yung cost ng ibang ads, mataas. Yung per conversion nila, mataas. Imagine mo, may nakita ako doon na nung ako yung humawak, naging divided by 10 yung cost. Ibig sabihin, times 10 yung yung posible nilang kitain doon. Nag-make sense ba o magulo ba yung ko, pagkaka-explain ko? Hindi naman sir. So imagine mo, yun yung panghahawakan mo as a media buyer. Okay, sige. Pwede mong i-audit yung account. Tapos nakita mo na ganito yung result nyo, ganito yung cost. Mapapababa natin yan sa ganitong amount, di ba? Ang laki nung kikitain nyo. So dyan, I would say, Jenny, unang-una, bigyan kita ng actionable step. Punta ka sa Facebook Ads Library. Sige, gawin na nga natin ngayon. Why not, di ba? Last 10 minutes. Pakita ko lang sa'yo. Ano yung industry niyan? Anong products nila? Ano sir kasi hindi ako ganun pamilya pero yung Bigay ka lang kung eto sir. anong alam mo na meron. Kahit isa lang, isa sa mga flagship nila nasa top 3 to 5 na product. Papakita ko kasi yung actual. Paano ko siya i-analyze na paano tataas yung kumpiyansa mo na mag-run ng ads. Okay? Isa to sa indicator din na tinitignan ko. So ano to? Marami kayong very crucial to pag ma-add nyo sa arsenal nyo. Mainline, ano ba to?
Mainline filter. Ano ba yan? Dual ko muna. Water filtration. Pang ano yan? Pang iniinom? Auto drain valve. Okay. Ano siya? Medyo industry siya na auto drain valve. So ito, pakita ko sa iyo ha. So makikita mo rin kung feasible ba siya na i-ads o hindi. So ito, Facebook Ads Library yung tawag dyan. Kita nyo yung screen ko. So ang pwede mong ilagay is yung products or yung competitors na existing. Para makita mo kung may nag-run ba ng ads. Kasi isang indicator yon, pag may nag-run ng ads, makikilatis mo yung ads nila kung gaano lang katagal nila run, pati. Kasi indicator yon na kumikita. Di ba? Gets nyo? Opo, coach. Opo, sir. So, having said that, pag nakita mo na okay siya, nag-run sila ng ads talaga, di mas kumpiyansa ka. Di ba? In this case, wala tayong makita, no? Try natin tong pneumatics, ano to eh, medyo hindi siya, ito, medyo specific yung main filter. Pero wala eh, walang lumalabas oh. So, ibig sabihin, sketchy. Hindi mo sigurado. Pero kung gusto talagang i-try, kasi alam mo, ang mga may kailangan nito, hindi kasi common people. Can you explain to me kung ano yung main Company, filter sir, na yan? no? Company Yes, ang B2B ang mga Mm. may kailangan. Exactly. Mga sinusupply nila na siguro construction or yung company na may O sa mga kailangan yan. ganong construction companies, Yun, ganun, exactly. industrial. So, although pwede pa rin, pero kung B2B kasi, I would suggest mag-start sila sa local una, kung dito sa Philippines yan, mga local listings. Okay, ano yung mga companies na nangangailangan niyan? Type mo ngayon sa Google, anong industry? Miescore. Example, Miescore, yung subsidiary ng Meralco. Oh, sir. Anong tawag sa mga ganon? Electrical so itatanungin mo yan sa client, di ba? Subcon. Subcon, tama, subcon companies, pwede ring engineering companies, di ba? O walang lumabas sa search eh. Oh. Hinahanap ko yung Our retailers, coach. ha? Our retailers. Tower retainers. Pwede rin yan, no? So ito, nakita nyo, nag-type ako. O, lumabas yung mga yan. Anong gagawin ko dyan sa mga yan? Kasi yan, hindi yan paramihan ng taong o ng heads na mag-o-order eh. What do I mean? Ang kailangan niyan, one time, big time. Isang client kasi, ang dami nang orderin. Di ba, Jenny? Opo, sir. So, ito yung B2B Kaya ang parang kailangan for mo. on referral sa ganyang business and company. Yes, kaya sila nag-rely sa referral din. Tapos bibigyan nila yung nag-refer. Di ba? Pero ito, pwede kang dumiretso. Another way to market it. Eh, bakit? Anong gagawin mo dyan? Ayun, may mga websites nga. May mga numbers yan na nakalagay. Pwede mong kontakin. Pwede mong puntahan. Okay? Another way is LinkedIn. So, kung makikita mo yung ICP, ang ICP, ibig sabihin, Ideal Customer Profile, makikita mo sa LinkedIn. Hopefully, nagigets nyo ah. Pakita ko yung example. May filters kasi doon sa LinkedIn, no? Ganito itsura niya. Okay? Kita nyo ba? Kita nyo yung screen ko? Kita, sir. Oh, Yes, coach. anong industry siya? Malalagay mo diyan.
Saan location? Siyempre, Pilipinas. Ilan ang headcount ng company? Ilan ang annual revenue? Diba? So makikita mo yung ideal customer profile mo. Tapos, anong mangyayari? Mako-contact nyo sila through LinkedIn. Mag-send kayo ng connection request. Doon sa, ano pang filter na pwede mo isama? Sino yung decision maker doon? Sales ba? CEO ba? Founder, owner, president? So, yan yung i-define mo. So, anyways, ibang rabbit hole to, Jenny, no? Pero ano ko lang sa'yo. Hira pala. Parang binigyan ko kayo ng example kung parang nag-consultation na tayo in a sense eh. 'Di ba? Gusto mong i-push Meta Ads, I'd say based sa expertise natin, sa experience natin, hindi Meta Ads. Based din sa data na tinignan natin. 'Di ba? Remember, Ads Library. So we follow the data. Tapos just so happen na LinkedIn is the best B2B platform. It's business to business yan. Kung makuha mo yan dito, makuha mo yung pag nakita mo yung tamang ICP nyo dito, yun ang gagamitin nyo. Kasi I would say, malaki ang ano niyan eh. Lifetime value ng isang customer. Nagmi-million yan. 'Di ba? So yun, ganun siya. At least sir, hindi pala laging lahat ng business mag-defend sa Facebook Yes. ads. Okay, thank you Yes, sir. tama. Pero it can still work pero medyo low yung chances mo kasi direct to consumer si Facebook ads eh. Pero pwede. Try mo. 'Di ba? Kasi andiyan din naman tumatama yung mga business owners eh, 'di ba? So, pag tama yung execution, tama yung creative, you're talking to your target audience, pwede pa rin siya mag-work. Pwede Coach, pa rin. thank you sa idea. So- Nagkaroon ako so- Oo nga sir, ngayon may okay. You're welcome. So, it gets ko hindi ko dinidismiss totally si Meta. It can still work. So, since ang nangyari lang, nakita natin sa data, wala. Okay? I don't know kung may competitors ka na pwede nating ilagay. Si Miesco. Nag-search ako ng ganong company, may lumalabas naman Tingnan sir. natin. Wala, 'di ba? Pero hindi yung product lang yung yung mismong company nila yung nakalagay. Brand awareness lang, pang Opo. brand awareness. Wala, di pwede. Pero who knows, baka, 'di ba? At the end of the day, tinignan natin yung data, hindi mukhang okay, pero baka lang kasi walang gumagawa, baka naman pag tinry mo, lagyan nyo lang ng maliit na budget to start with. Ano Diba? sir, magkano ang budget pag ganyan? If Minimum gusto mo naman lang dito mag-try? pwede ka naman mag-minimum dito sa Pilipinas, which is $1 a day, di ba? Okay po. Kung ano yung conversion nun, minsan 55, minsan 50, basta 55 to 60 yan magiging range per day. So, ganun lang, minimal lang, keep it running, wala namang mawawala. Kung business owner, siyempre, magkano lang yun sa isang buwan. Oh, sir. Di ba? thank you. Kung niran mo ng 2 to 3 months at nagkaroon ka ng close deal na maganda, di bawing-bawi, di ba? So, yun, at the end of the day, iba pa rin pag nag-test ka ng actual. Pero may sense, di ba? Pag nakita mo Okay. dito ang dami, mas may kumpiyansa ka. Yun lang yung ibig kong sabihin. Okay? So, So sir, if ever mag-open ka ng intern para mas madami matutunan. Coach Carlos wala pang nag-o-offer ng ganyan intern kasi napansin ko. Sa bagay merong isa ako pero sa inyo mas maganda kasi actual na yun. Wala nag-offer ng coach based sa experience ko na ma-attend. Sabi ko, baka si Coach Carlos pala. I'll Coach keep that in Carlos. mind. I cannot make any promises again. Pero if ever sir, I'll- saan po kayo pwede mag-announce? Ay, Na- unang-una sa TG, laging nauna yung Telegram channel natin. Tapos susunod yung social media. Okay? Alam ko may utang pa ako na course, hindi ko pa release. Oo nga sir. Pinipilit ko this October talaga matapos yung Google Ads. Tapos by next month yung Facebook naman. So, sorry, busy lang din talaga. Pero pinipilit ko na, tapos ko na lahat ng na-finalize ko na yung outline. I-shoot ko na lang talaga. Sana sir mag-open ka na ng intern. No? I-announce ko pagka okay na. Ha? Okay, thank you sir. Guys, salamat for your time ha. At
Wishing you continued success. Thank Sana you, Coach. continue mga fields. Thank you, brother. I'm rooting for you. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Have a great weekend. Bye-bye. Bye, Thank you, guys. coach. Thank you, Coach. Welcome, guys. Welcome. Bye-bye.